Okay, so bago tayo magpasimula, manalangin muna tayo sa ating Diyos na buhay. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami dumudulog sa inyo sa gabing ito upang hilingin na bigyan mo ako ng karunungan upang makita ko ang mensahe mo, bawat litra, Lord, makita ko ang kahalagahan at ang karunungan, Panginoon. Pagpalain mo ang iyong salita sa gabing ito na maging kalakasan namin, magpagaling ka, maghimala, magpalaya. Lord, ang revival sa panampalataya, Panginoon, ay ipagkaloob mo sa amin. Yung fire mo, Lord, ipagkaloob mo sa amin. Ang kapuspusan ng Espiritu mo, yung kalakasan ng Espiritu ng Diyos ay aming maranasan. Salamat po sa mga salita mo sa gabing ito. Pagpalain mo ang himpapawid, ang YouTube, ang Facebook, ang internet, ang radyo, ang telebisyon. Salamat po. Kinideklara namin na magkaroon kami ng radyo at telebisyon. Salamat po sa gabing ito. Hinihin namin ang kapangyarihan ng Espiritu Santo na kumilos sa mga salita ng Diyos sa gabing ito. Sa mga tagapanood, tagapakinig natin, sa pangalan po ni Jesus. Sa pangalan po ni Jesus. Amen, amen. So sabi dito, pinagaling ni Jesus ang isang batang sinasapian ng demonyo. Amen. Sabi dito sa 14, chapter 17, verse 14, pagbalik nila, maraming tao ang lumapit kay Jesus. Ang isang lalaking lumuhod sa harap niya at nagsabi, Ginoo, maawa po kayo sa anak ko. Siya po ay may epilepsiya at lubhang nahihirapan. Madalas po siyang mabuwal sa apoy at mahulog sa tubig. Ang demonyong ito lagi niyang hinuhulog sa apoy ang bata at tinatapon sa tubig. Gusto niyang patayin yung bata. Amen. Dinala ko po siya sa inyong mga alagad, ngunit siya hindi mapagaling. So yung pag-asa ng tatay na ito, para sa kanyang anak, kung bakit niya dinala sa mga alagad, para mapagaling. Nandun yung kanyang compassion sa kanyang anak, para mapagaling ng mga alagad. Ngunit sabi diyan, hindi nila mapagaling. Sa 17, sumagot si Jesus, lahing napakasama at walang panampalataya. Hanggang kailan ako dapat manatiling kasama ninyo? So nagalit si Jesus sa kanyang mga alagad. So siyam na alagad kasi nung magbagong anyo ang Panginoon sa bundok, ay kasama niya yung tatlo, si Pedro, si Juan at Santiago. So siyam yung naiwan kasi 12 yun eh. 12 na apostol, 12 na alagad. So yung siyam na yun yung nagpalit-palitan para palayasin ng demonyo. Ngunit hindi nila mapapalayas. Amen. Ano kaya naging problema doon? Sumagot si Jesus, lahing napakasama at walang panampalataya. Pinagalitan sila ng Panginoon. Sinabi ng Lord, napakasama ninyo at walang panampalataya. Hanggang kailan ako dapat manatiling kasama niyo? Hanggang kailan ko kayo pagtitiisan? Dalhin niyo rito ang bata, sabi na. Dalhin niyo rito ang bata, sabi ng Panginoon. Amen. So dinala nila ng bata sa Panginoon. At inutusan ni Jesus ang demonyo na lumabas sa bata at ang bata ay gumaling. Ganun lang kasimple. Isang salita lang ng Panginoon, inutosan niya ang demonyo na umalis sa bata, gumaling agad. Po yung mga alagad, hindi nila mapapagaling yung bata. Amen? Ano kaya naging problema nito mga alagad? Pagkatapos ng sila na lamang, lumapit ang mga alagad at tinanong si Jesus. Lumapit sila at tinanong si Jesus. Panginoon, bakit di po namin mapapalayas ang demonyo? Sabi nila sa Panginoon. Sumagot si Jesus, dahil sa maliit ang inyong panampalataya, yung pala yung naging problema doon. Kaya ang panampalataya dapat pinapractice. Pinapractice. Kahit mahirap, pinapractice dapat ang panampalataya. Kahit sa mahirap na sitwasyon, dapat pinapractice. Ang pagsunod natin sa bilang pagpakita ng pagpapraktis sa ating panampalataya. Amin pa ba? Yung paglilingkod bilang pagpapraktis sa ating panampalataya sa Panginoon. Amen. Maraming bagay na dapat ipapraktis natin yung ating panampalataya sa mahirap na kalagayan ng paglilingkod sa Panginoon. Yan po yung pagpapraktis ng ating panampalataya. Amen. Dahil maliit ang inyong panampalataya, sabi ng Panginoon, yun yung dahilan kung bakit hindi nyo mapalayas ang masamang espiritu o yung demonyo. Tandaan niyo, kung ang inyong panampalataya sa Diyos ay nakasinlaki ng buto ng mustasa, maaari ninyong sabihin sa bundok nito, lumipat ka roon at ito'y lilipat nga.
Yung bundok nito, yung mga malaking problema, malaking pagsubok, pinansal, di ba? Pag wala kang pinansal, malaking problema din. Bahagi yun ng bundok na ating hinaharap. Kaya tingnan natin ang mga susi ng paraan para mapaalis yung bundok. Yan po yung mga malaking problema na dumadating sa atin. Malaking pagsubok na ating naranasan, yung mga problema sa panalapi. Di ba pag wala kang salapi, malaking problema, lalo't marami kang babayaran. Amen. Gabundok yan. Kasing bundok ng asin laki ng bundok. Kaya yung bundok na tinutukoy dyan, hindi bundok na literal na masabi mo sa bundok, umalis ka riyan at malipat ka sa kabila. Kundi mga problem po yan. Mga pagsubok na malalaki. At sabi ng Panginoon, tunay na walang bagay na hindi ninyo magawa, sabi ng Panginoon. At sabi pa niya, ngunit ang itong uri ng demonyo ay hindi mapapalas, kundi sa pamagitan ng pananalangin at pag-ayuno. Ibinigay na Lord ang susi, yung kasagutan sa tanong na, bakit di po namin mapapalas ng demonyo? Kasi nga, yung mga alagad, laging umaasa sa Panginoon. Matulad din ng ibang manampalataya na laging umaasa sa pastor. Pastor ng bahala sa akin panalangin, sa akin pag-ayuno, pastor ng bahala. Amin po ba? Kaya sila umaasa, pagkakain, siguro na sabay tulog. Amen. Tamad silang manalangin, tamad silang mag-pray. Kasi ang susi po para mapalayas ang demonyo, yung prayer at saka pag-ayuno. Kasi ang pag-ayuno, yun yung pagpapakumbaba, pinapalakas tayo ng ating panalangin sa Diyos. Ilang oras pa kayo magpipray? 3 oras, 4 na oras, 5 oras, magiging malakas ka. Amin ba? Kasi paghugot po yan ng kapangyarihan sa Diyos. Pagbabad sa presensya ng Diyos. Amin po ba? Kasi pag ikaw ay pagkakain mo, sabay tulog ka, walang mangyari sa iyo. Lalo ikaw ginagamit ka sa evangelism. Amen. Dapat lagi kang nagpipray. Dagdagan mo yung oras mo sa panalangin at kung kaya mong mag-ayuno ka. Kasi yan yung susi para ang demonyo ay makakayang palisin. Amin po ba? Yung ganitong uri ng demonyo, sabi na po, hindi mapalas sa pamagitan ng panalangin at pag-ayuno. Sabi na po, sinagot lang Lord yung kasagutan nila sa tanong nila kung bakit hindi mapalas ang masamang espiritu. Una, yung kaliitan ng panampalataya. Sabi na Lord, kung kasi laki lang ng buto ng mustasa, ang mustasa kasi mapakaliit lang buto lang yan. Po, pag tumubo yan, sabi ng Panginoon, naging malaking puno at pinapugaran ng mga ibon. Amin ba ba? Mababasa mo yan sa ibang bahagi ng kasulatan. Maliit lang siya po pag tumubo, naging malaking puno at pinupugaran ng mga ibon. Amin ba ba? Yan ang mustasa. Maliit, napakaliit na butil, pero yung resulta niya ay katulad ng malaking panampalataya sa Diyos. Amen. Amen. Kaya nakita natin yung problema. Kasi pag ikaw ay lingkod ng Diyos, nandun yung iyong pakipagbaka. Nandun yung iyong compassion dapat sa kaluluwa ng tao. Kasi yung magulang ng bata, mayroon siyang compassion sa kanya anak. Kaya lang hindi niya alam kung paano gagawin. Kaya nga lumapit sa mga alagad kasi alam na umaasa sana kayang-kaya ito ng mga alagad. Ngunit ang naging problema, hindi mapalayas ng mga alagad yung masamang espiritu, yung demonyo doon sa bata. So, pansin natin yung magulang, alam niya kaya na mga alagad, pero alam niya hindi niya kaya. Kasi nga baguhan lang siya. Amin ba? Pero doon yung kanyang compassion sa anak niya na mapapalaya ng mga alagad. Ngunit nabigo ang mga alagad. Kaya nagalit ang Lord sa kanila kasi alam natin na laging lahat ng kilos, lahat ng ginagawa ng Panginoon, nakikita na lagi. Nandun lagi yung halimbawa sa pagministeryo, sa pangaral, sa pagpagaling sa mga sakit, sa pagpalaya sa masamang espiritu. Nakikita nila yon araw-araw na ginagawa ng Panginoon. Amin ba? Kitang-kita ng mata nila yon. Kaya lang, ang problema siguro sa kanila ay tamad mag-pray, tamad mag-ayuno, kasi nga nandiyan nga ang Panginoon, nandiyan naman ang Panginoon, kaya ng Lord yan eh. Maring ganun. Amin ba? Kaya hindi dapat ganun yung ginagawa natin. Birang mga lingkod ng Diyos, dapat nandun yung panalangin natin sa Diyos. Nandun yung ating pag-ayuno sa Panginoon. Amin ba? Para maging malakas tayo. Kasi nga sa pag-ministeryo natin, maka-encounter tayo ng mga demonyo. Amin ba? Maraming mga taong may demonyo ngayon, tulad ng sabi ni Santiago na ang demonyo man nanampalataya din sa Diyos, kaya lang wala siyang ginagawa.
Hindi siya sumusunod sa Diyos tulad ni Abraham na may panampalataya tapos may ginagawa. Alam na po niyo kung anong ginawa ni Abraham nung ihandog si Isaac. Gawa po yun. Kaya maraming mga demonyo ngayon na naniwalang may Diyos. Ngunit walang ginagawa. Walang sinusunod sa Panginoon. Kaya yun naging problema nila. Amin po ba? Kaya pag ikaw ay hindi sumusunod, katulad ka rin ng demonyong may panampalataya na hindi sumusunod. Walang ginagawa. Amin po ba? Dapat meron tayong ginagawa na pagsunod sa Panginoon. Amen. Kaya ibinigay ng Lord ang solusyon, sagot sa tanong. Yung kaliitan ng inyong panampalataya una at yung kawalan ninyo ng panalangin at pag-ayuno. Yan po yung naging problema sa kanila kasi lagi silang umaasa sa Panginoon. Kasi nandiyan naman lagi si Lord eh. Baga lagi na lang ilalagay nila sa kamay ng Panginoon yung lahat ng gawain. Amen. Hindi nila alam na sa loob ng 3 taon kalahati, iiwanan sila ng Panginoon at ibibilin sa kanila yung responsibilidad sa mga tao. Amin ba? Iiwan sa kanila ng Lord yun. Kaya dapat maging bukas yung ating mata, isip at puso. Yan lagi ang pananang sasabi ko, totoo ko na, lagi kayong mag-pray. Lagi kayong mag-ayuno. Yung kaya mo lang. Amen. Kasi nagpapalakas yun sa atin. Kapag itinuturoan kayo, galing yun sa Espiritu. Leading yun ng Holy Spirit. Kaya mahalaga na dapat natin sundin. Amen ba? Kung tamad ka manalangin, ipapractice mo ang pagpipray. Kung hindi ka nakakapag-ayuno, ipapractice mo yung pag-ayuno. Kada natayo ka sa harapan, dapat nag-ayuno ka rin. Dapat babad ka rin sa prayer, sa presensya ng Diyos. Babad ka dapat sa presensya ng Diyos. Amen po ba? Yan yung susi para magkaroon ng deliverance. Amen. Maging sa prayer, sa worship, may prayer and fasting yun para magkaroon ng iyong panalangin at ang iyong pagpupuri ay magkaroon ng power, magkaroon ng deliverance. Acts 16:25-26. Amen. Dapat yung worshiper natin, babad sa panalangin, babad din dapat sa worship. Amen. Amen ba? Dapat ganun, dapat ang kumpas yung sa pagpipray mo pa lang, sa pag-worship mo lang, may deliverance sa kagad. May pagpapalaya na ginagawa ang Panginoon. Yung lahat ng kabuuan ng music team o mga tagapagtugtog natin, dapat meron kayong pag-uusap-usap pagkaisa, magpipray tayo, mag-ayuno tayo ganitong araw. Amen ba? Dapat, andun yung revelasyon ng bukas na isip, bukas na puso. Ganitong time, mag-fasting tayo, mag-pray tayo. Amen. Amen po ba? Kaya mahalaga yung corporate prayer. Sama-samang panalangin. Napaka-importante noon para sa Panginoon. Kaya iba ang puwersa ng sama-samang panalangin at sama-samang pagpupuri sa Panginoon. Amen po ba? Kaya tanda natin, iba yung lakas noon. Kaysa sabi nga ng Lord, saan man dalawa, di ba? Nandoon ang Panginoon. Nandoon ang pagtugon ng Diyos. Saan man may dalawa, tatlo. Iba ang pwersa ng isa at ng dalawa, tatlo. Iba po ang lakas ng dalawa, tatlo. Kaysa nag-iisa lang. Amen po ba? Kaya, lagi namin binahiningi yung backup nyo sa prayer. Sa pag-ayuno. Amen. Kasi nga, ang demonyo, pasok-labas lang yan sa simbahan kapag walang anointing ang pastor. Pumasok, lumabas. Kasama ang demonyo. Pagpasok, paglabas kasama pa rin ang demonyo. Pero pag may anointing ang pastor, hindi pwedeng lalabas yan na hindi makakalaya. Amen ba ba? Amen, totoo po yan. Totoo po yan. Talagang makakalaya yon. Hindi pwedeng hindi masisira ang kapangyarihan ng demonyo sa pamagitan ng panalangin at mensahe ng Panginoon. Amen. Dito sa Gawa, chapter 13. Verse 6, 13, 16. Chapter 13, verse 6 hanggang verse 12. Sunod-sunod na verse. Gawa, chapter 13, verse 6 hanggang verse 12. Sunod-sunod na verse. Si Bernabe at Saulo ay inutusan ng Espiritu Santo na mangaral. Si Bernabe at Saulo, inutusan ng Espiritu Santo na mangaral. Kasi ang Espiritu Santo ay gumagawa, umuutos sa mga totoong lingkod niya. Sinugo sila ng Espiritu Santo na ipangaral na yung salita ng Diyos. Kaya dito sa 6, nilibot nila yung buong pulo hanggang sa Papos. Natagpuan nila roon yung isang salamangkirong Hudyo
na isang huwad na propeta. Barisos ang kanyang pangalan. Kaibigan ito ng gobernador na si Sergio Paulo, isang lalaking matalino. Ipinatawag ng gobernador si Bernabe at Saulo sapagkat nais nito na makapakinig ng salita ng Diyos. Ngunit sabi diyan sa 8, ngunit sinalungat sila ng salamangkerong si Elimas, sinalungat sila, si Pablo at sila, sinalungat ng salamangkero. Ito ang pangalan niya ni Barisos sa wikang Grego, Barisos sa wikang Grego, pangalan niya yun, upang hadlangan ang gobernador sa panampalataya. So, sa ating paglingkod sa Diyos, marami mga hadlang na hindi natin nakikita minsan. Amin po ba? So, yung salamangkero, ibig sabihin salamangkero, yung magician, yan po yung salamangkero. Magikero siya, magician, dinadaya niya ang mga tao sa mata. Pero sa totoo, hindi naman po talaga totoo yun. Mabilis lang yung kamay nila. At mabilis ang pandara sa mata. Amen po ba? Mapapansin natin na kumikilos din doon ang demonyo para ilinlang ang tao, para ang tao doon ay mapokus at doon maniwala. Amen po ba? Pero sa katotohanan, pandara yun sa mata. Amen. Akala mo talagang totoo, yung ibon naging elepante. Amen? Yung papel naging kalapati. Amen ba? Kaya, pandara po yun sa mata. Sa Satanas ay mandara yun. Kaya, yan ang isa sa paninilang ng demonyo para doon paniwalain ang tao. Kaya, ilang milyon kaya ang naniwala sa salamangkero? Marami, di ba? Maraming nanonood doon sa mga salamangkero, mga magician. Amen. Maraming nanonood. Idol nila yun. Minsan nga, napapanood ko rin yun pero hindi ako naniwala doon. Kasi nga, sa Diyos lang ako naniniwala. Amen ba? Kaya, itong salamangkerong ito, hinadlangan niya ang gobernador para sumampalata sa Diyos. Amen. Si Elimas ang kanyang pangalan. Ito ang kanyang pangalan, Barisos sa wikang Grego, upang hadlangan ang gobernador sa panampalataya. Si Saulo, sa 9, si Saulo na tinatawag na Pablo, napuspos ng Espiritu Santo nung time na yun, napuspos siya ng Espiritu Santo. At sabi diyan, ay tumitig kay Elimas. Yung pagtitig, tagos yun, parang galit yun. Kasi galit siya sa gawa ng masama eh. At sinabi, ikaw na diablo ka, ikaw na anak ng diablo, kaaway ka ng lahat ng mabuti, puno ka ng pandara kasi dinadaya niya ang mga tao. At kasamaan, hindi ka ba titigil sa pagbaluktot sa matuwid na landas ng Panginoon? Sabi ni Pablo, ngayon, paparusahan ka niya. Mabubulag ka ng pansamantala. Pansamantala siyang mabulag. Hindi ka makakita ng liwanag. Sabi diyan. Noon din, naramdaman ni Elimas na parang tinakpan ng maitim na ulap ang kanyang mga mata at siya ay naghanap ng taong aakay sa kanya. Sa dulo yung time na, sa 12 na sumampalata yung gobernador nang makita ang nangyari at humanga sa katuroan tungkol sa Panginoon. Yung nagkaroon ng deliverance. Nakalaya yung gobernador doon sa kanyang paniwala sa salamangkero. Amin pa. Kailangan kasi magkatagpo talaga yung power ng Lord at saka yung power ng demonyo. Magkasukatan. Kaya doon natin makita na walang nagawa yung salamangkero, nabulag siya. Pansamantala. Amen. Binulag siya ng kapangyarihan para ipakita na walang higit na makapangyarihan kundi ang kapangyarihan ng Diyos. Amen po ba? Tumalab sa sumpa ni Pablo na mabubulag ka. Amen po ba? Kaya, ang pansin natin na si Pablo na tinatawag na Saulo ay napuspos ng Espiritu Santo ng time na yun. Napuspos siya na pala ng Espiritu. Kaya, nangyari kay Elimas yung sumpa ni Pablo na mabulag si Elimas. Kaya, ibig sabihin, kailangan minsan na magkatagpo talaga, magkasukatan. Mas sukat yung power ng Diyos. Sabi nga, mas makapangyarihan ang kapangyarihan ng Diyos sa inyo kaysa Espiritu ng salibutan. Mabasa nyo rin sa Biblia, di ba? Mas makapangyarihan ang Espiritu ng Diyos kaysa Espiritu ng salibutan. Amen. Kaya,
mapansin natin na kailangan minsan magkasukatan, masukat yung power talaga ng Diyos at yung power ng demonyo. Kasi yung kapangyarihan ng salamangkero ay galing po sa diablo yon. Amen. Amen mo ba? Kaya talagang walang nagawa yung salamangkero. Nabulag siya. Pansamantala. Siguro, pansamantala lang ng pagkabulag, baka nakakita uli yun. Amen. Hindi natin masabi yung kasunod, baka nag-repent yun. Amen. Nung makilala niya yung power ng Diyos, maaaring nag-repent siya. At doon, nabuksan yung mata ng gobernador at sumapalata sa aral ng Diyos. Amen mo ba? Kaya minsan magkaroon ng yung dalabat si Pablo kasi mapalanginin at nag-ayuno din yun. Matindi mag-ayuno yun. Matinding manalangin si Pablo. Amen. Kaya yung susi talaga minsan yung panampalataya, yung panalangin at pag-ayuno para magkaroon ng deliverance o paglaya ang tao na ginapos ng demonyo. Kasi yung isip at puso ng gobernador ay nakatuon sa paniniwala doon sa kakayanan ng salamangkero. Napahanga siya, napabilib siya ng salamangkero. Kung nung ma-encounter niya ang kapangyarihan ng Diyos, naniwala siya sa Panginoon. Amen mo ba? Kaya kailangan sana masukat kung sino malakas. Kailangan isa magkatagpo para masukat. Kaya sa ating pagministeryo, maraming hadlang na hindi natin nakikita. Dapat makita natin sa itong klase ng sitwasyon na yung mga salamangkero, may prayer din yun. Kaya lang, hindi sa Diyos yung kanilang panalangin. Amen po ba? Sa diablo yung kanilang panalangin. Amen po ba? May mga panalangin diyan na minsan alam nila, kilala nila tayo mga lingkod ng Diyos, hinahadlangan nila tayo na huwag maging epektibo yung ating pangaral ng salita ng Diyos. Mayroon din silang mga ginagawa ng pang-distract, panggulo sa atin para tayo ay mahadlangan sa ating pangaral. Tulad ng hinadlangan niya yung pangaral ng Pablo sa gobernador para huwag sumampalasa ang gobernador, para huwag maligtas ang gobernador. Amen po ba? Makita natin na yung susi, yung panampalata, yung susi, yung panalangin at pag-ayuno. Amen, para maging powerful tayo. Kasi ang prayer, yan ang susi para maging powerful tayo. Amen po ba? Amen. Amen po ba? Kaya dapat, kung kulang yung ating panalangin, dagdagan natin. Amen. Dagdagan natin yung oras natin sa panalangin. Kasi nagmi-ministeryo tayo, nag-aalaga tayo ng kaluluwa, nahangaral tayo ng salita ng Diyos. Huwag niyong baliwalain yan. Kasi pwedeng hindi natin ma-encounter yung mga poses na yan. Amen. Hindi natin pwedeng hindi ma-encounter yan. Tulad ng bata na poses. Naging pipi, naging bingi, yung bata, hindi makapagsalita. Amen. Maraming poses ngayon. Yung hindi nakinig na salita ng Diyos, poses yan eh. Yung ayaw ng salita ng Diyos, poses yan. Amen? Amen mo ba? Yung tinatanggihan ng salita ng Diyos, poses yan, ang demonyo. Amen. Kaya, paano natin mapapalayas yan? Sa pamamagitan ng prayer, oras sa presensya ng Diyos, pag-ayuno. Amen. Kaya, ibinigay na Lord yung susi dyan. Kaya si Pablo, alam naman natin, dahil apostol, nandun yung kanyang compassion sa kaluluwa ng tao. Kaya, yung time na na-deliver yung gobernador. Amen? Naalis yung paniniwala niya doon, yung pagtiwala niya sa salamangkero, nung ma-encounter nila yung power ng Panginoon, yung Espiritu Santo. Amen po ba? Amen. Kasi pag mayroon kang Espiritu Santo, takot ang diablo. Amen po ba? Kapag mayroon kang Spirit ng Lord, takot ang demonyo. Salamangkero, magician, magikero. Dito sa Deuteronomy 18, siguro lagi natin itong ituro nyo lagi ito. Kasi maraming nabibiktima dito. Lagi nyo ito ituturo para ang mga tao nakakaunawa. Kasi ano mang tinuturo natin, basta't galing sa Biblia, ang Biblia ay salita ng Diyos, ang salita ng Diyos ay katotohanan, lagi natin ituro. Kaya lahat ng ginagawa natin, lagi natin ituro sa mga tao. Turo nyo lagi ha? Maging yung pagtutulungan, lagi nyo ituro. Yung compassion, lagi nyo ituro para ang tao ay magkaroon din ng compassion. Huwag sila magbaliwala kasi nga ang pagbibigay susi ng pagpapala yun. Amen. Yan po talaga yung susi para pagpalain tayo ng ating Panginoon. Huwag yung ikatakot na ituro. Kung totoo lang naman din ito, alam mo mahirap ituro kapag hindi mo ginagawa. Alangan ka. Kasi hindi mo ginagawa, tinuturo mo eh. Amen mo ba? Kapag hindi mo ginagawa ang tinuturo mo, ang hirap talagang ituro.
Parang ikaw mismo nag-alinlangan kasi hindi mo ipinamumuhay, tinuturo mo. Amen. Kapag ipinamumuhay mo, ang itinuturo mo, sinusunod mong itinuturo ng Biblia tungkol sa dapat mong gawin, ikaw ay magkaroon ng lakas na loob na ituro ito. Amen ba? Magkaroon ka ng katapangan kasi ginagawa mo eh. Lalo biblical naman yung ginagawa mo. Ayaw naman sa salita ng Diyos tinuturo mo. So, hindi ka dapat mag-alinlangan. Dapat lahat ituturo natin sa mga tao. Hindi lang sa ating mga leader kasi mas maganda, mas marami din ang magawa natin. Amen ba? Mas marami din ang matutulungan natin pag marami tayo. Huwag lang sa atin lang lagi natin ipinapadama yung turo ng salita ng Diyos. Ituro natin sa lahat, sa outlet, sa De La Paz, Malaban, San Antonio, yung San Jose, Sinalhan, sa Langkiwa, sa Timbao, sa lahat ng lugar, sa Mamplaza, sa Platero, sa Santo Niño, lahat, sa San Francisco, sa Calalay, sa Santo Niño, lahat ng lugar na mayroong magagawa, ituro nyo ang itinuturo natin lahat. Para ang lahat ay makaintindi. Lahat makaunawa sa salita ng Diyos. Amin ba? Huwag lang yung dito lang. Kasi ilan-ilan lang tayo eh. Iba po yung marami. Amin ba? Marami na nagtutulong. Hindi po ikaw ay nagbabayad, kundi yan po ay ambag mo o tulong mo sa gawain ng Diyos. Halimbawa sa evangelism natin. Kaya ginagamit sa pagkain, ginagamit sa transportation. So doon na pupunta yung mga ambag natin. Amen po ba? Kasi may mga malalayo eh. Amen. Amen po ba? Kaya hindi po pang sarili, kundi pang kalahatan. Amen. Mas maganda matuto tayo sa salita ng Diyos kaysa puro sanlibutan yung alam natin. Dito naman 18, verse 9. Deuteronomio 18, verse 9. Ito, pakinggan nyo maigi ito. Unawain nyo maigi. Kapag kayo naroon na sa lupain ibigay sa inyo ni Yahweh, huwag kayong kagaya ng mga kasuklam-suklam na gawain ng mga taga roon. Kasi kasuklam-suklam yung gawain ng mga taga-Kanaan. Kasuklam-suklam. Sino man sa inyo, huwag magsunog ng kanyang anak bilang handog. Hinahandog nila sa mga Diyos-Diyosan, hindi sa Diyos. Kasi hindi man inutos ng Diyos sa sunugin mo anak kung para handog sa Diyos. Kundi ito'y hinandog sa Diyos. Namana nito sa Kanaan. Namana nito sa ibang bansa na nagsusunog ng kanilang anak. Yung panganay na anak para ihandog sa mga Diyos. Amen po ba? Amen. Inahandog nila sa kanilang mga Diyos. Huwag kayong maging manghuhula. Kasi ngayon, pag may nawala, dadalhin agad sa manghuhula. Ilang milyon kaya ang taong naniwala sa manghuhula? Pag may nawala, na bata, ipapahula agad. Huwag maging manghuhula, sabi ng Diyos. Kayong mga manghuhula kayo, tigilan nyo na yan kung ayaw mapunta sa impyerno. Amen. Tigilan nyo na yan. Magbagong buhay na kayo. Huwag gagawin ang ginagawa ng mga mangkukulam. Kayong mga mangkukulam, tigilan nyo yung pangkukulam. Kasi paparusahan kayo ng Diyos pagdating ng takdang panahon. Kasi ang pangkukulam, bawal ng Diyos yan. Yung paging manghuhula, bawal ng Diyos yan. Ang mga mananawas, yung mga albularyo, tigilan nyo na yan. Kasi bawal lang Diyos yung paging mananawas. Puro kayo itlog, puro kayo kinulam, puro kayo ninuno. Kahit UTI lang, kinulam, ninuno. Amen ba kayong mga mananawas, tigilan nyo na yan. Amen. Kung ayaw nyo, parusahan kayo ng Diyos sa impyerno pagdating ng takdang panahon. Ayaw ng Diyos ang paging mananawas. Yung masanggunit sa espiritu ng patay, mayroong ganun, tigilan nyo na yan. Kasi nga, ayaw ng Diyos ng ganun. Sino man ang gumawa ng aliman sa mga ganito, kasuklaman ni Yahweh, kasuklam-suklam sa Diyos, na inyong Diyos, pakatandaan nyo, na yan ang dahilan, kaya niya itinaboy ang mga nakatira sa lupaing pupuntahan ninyo. Kaya pala, yung mga taga na kaya tinaboy sila para ipalit doon ng Israel, kasi yun pala yung mga gawain nila. Yung tiwala nila nandoon sa pagsunog ng kanilang mga anak sa Diyos-Diyosan. Ang tiwala nandoon sa mga manghuhula. Ang tiwala nandoon sa mga mangkukulam. Ang tiwala nandoon sa mga mananawas, sa mga sumasanggunit sa Espiritu. Nandoon yung paniniwala nila. Amen. Nandoon yung kanilang paniniwala. Amen. Kaya ilang milyon kaya tao yung aniwala sa ibang bansa, mayroong mga nagsunog ng kanilang mga anak. Ilang milyon kaya naniwala sa mga manghuhula. Ilang milyon kaya tao naniwala sa mga kukulam. Ilang milyon kayang tao naniwala sa mga nanawas sa masanggunit sa espiritu ng patay. Yan po'y ayaw ng Diyos yan. Kalaban kayo ng Diyos pag ginawa niyo yan.
Mamamatay kayo. Mahihirapan kayo na Diyos sa impyerno pag hindi nyo tinigilan yan. Amen. Sino man gumagawa ng aliman sa mga ito ay kasusuklaman ni Yahweh na inyong Diyos. Kasuklam-suklam yan sa Diyos, kaya tigilan nyo yan. Amen. Pangatanin nyo, yan ang dahilan. Kaya niya itinaboy ang mga nakatira sa lupaing papuntahan nyo. Kaya sila itinaboy doon kasi kasuklam-suklam yung mga ginagawa nila. Ayaw ng Diyos ng ganun. Lubos kayong maging tapat sa Diyos ninyong si Yahweh. Amen. Sabi dyan, lubos kayong maging tapat sa Diyos ninyong si Yahweh. Maging tapat daw yung Israel. Maging tapat daw tayo sa Diyos. Amen ba ba? Huwag natin gayahin yung mga kasuklam-suklam na ginagawa ng mga taga-Kanaan. Pati mga sumasangguni doon, mapapahamak din pag hindi kayo nagsisi. Amen. Pati mga sumasangguni doon, mapapahamak din kayo pag hindi kayo nagsisi. Nasa transfer yan, yung paniniwala doon. Parang idolism yan paniniwala. Imbes sa Diyos magtiwala, ang tiwala nila ay nandoon sa mga ayaw ng Diyos. Amen ba ba? Amen ba ba? Amen. Kaya pag ikaw tunay naman ang palasa, hindi ka natatakot sa mga mambabarang, sa mga manghuhula, sa mga mananawas. Babalik yun sa kanila. Babalik yun sa kanila yung susumpahin ka nila, babalik yun sa kanila. Amen ba ba? Hindi ka dapat matakot doon. Amen. Babalik yun sa kanila. Sila ang tusukin ng itinutusok nila sa'yo. Amen ba? Kaya, nalangin natin na maligtas din sila. Pati yung mga rebelde sa Diyos, rebelde sa pamahalaan, dapat maligtas din. Pati yung yung mga hindi naniwalang may Diyos, dapat maligtas din. Ang prayer natin, yung mga, ano ba tawag doon? At ano ba yun? Ateista. Ateista, hindi naniwalang may Diyos, magsisi na rin kayo. Amen. Kilalanin nyo ang Diyos. Kasi pagdating ng takdang panahon, nakakatakot ang impyerno. Ang impyerno ay may pinto ngunit walang lagusan. Mahirapan kayo sa impyerno. Amen. Ang mga bansang, important ang mga bansang, sabi diyan ng mga bansang inyong sasakupin ay sumusunod sa mga manghuhula. Sumusunod sila sa manghuhula at naniwala sila sa mga agimat. Subalit, ang mga ito ipinagbawal ng inyong Diyos sa siya, pinagbawal ng Diyos yan Kung naniwala ka sa Diyos, tigilan mo na yan. Amen po ba? Amen. Kasi nga, mahalaga mayroong nagpapaalala, mahalaga mayroong tagapangharal. Amen po ba? Kung na-timpo na pakinggan mo ito, magsisi ka. Amen. May manghuhula ba na pinakilala ang Diyos? Wala. Sarili nila yung pinakikilala nila. May salamang kiro ba na pinakikilala ang Diyos? Wala. Sarili nila. Doon lang pinaniwala ang tao sa sarili nila. Amen. Sarili nila ang kailang ipinakikilala, hindi ang Diyos. Hindi katulad sa atin na nangangaral tayo tungkol sa Diyos, ipinakikilala natin ang Diyos. Amen ba? Na ang lahat ay dapat sumampala sa Diyos at lahat dapat magtiwala sa Diyos. Amen ba? Amen. Kaya, mas maganda yung mayroong tagapangaral at maganda yung mayroong nagpapaalala kaysa walang nagpapaalala na ikaw ay pagdating ng takdang panahon, naniwala ka sa... Tingnan nyo yung mga albularyo, puro Diyos-Diyosan yung bahay nila. Puro Diyos-Diyosan. Ay ayaw ng Diyos ang Diyos-Diyosan. Kasi kasalanan sa Diyos na parang sinasamba nila yon, doon sila nagpipray. Sa mga Diyos-Diyosan na yon. Pumunta kayo dyan sa may babuyan, meron dyan. Puro Diyos-Diyosan yung bahay niya. Ano yun? Mananawas yan Amen po ba? Lahat ng mananawas, puro Diyos-Diyosan yung bahay niya. Puro santo. Puro gawa ng kamay ng tao. Amen. Subukan niyong puntahan. May maliit, may malaki. Gawa ng kamay ng tao. Kahoy lang yun, tisa lang yun, bato lang yun. Wala na mayroong mata yun, hindi nakakita. May bibig yun, hindi makapagsalita. May kamay, hindi makakakilos. May paa, hindi makakagalaw. Hindi nakakalakad. Amen. Yan po yung Diyos-Diyosan. Hindi katulad sa atin na totoong Diyos ang ating kinikilala. Amen. Kaya dapat, pag ikaw ay leader, dapat covered ka lagi ng kapangyarihan ng Diyos. Amen. Walang mababarang na tatalab sa'yo. Walang mangkukulam na tatalab sa'yo. Bakit? Babalik yan sa kanila. Amen. Kaya dapat maging mapanalanginin kayo. Dapat nag-aayuno kayo. Amen po ba? Para yan ang proteksyon sa atin ng Panginoon. Yun yung ating kapangyarihan. Amen po ba? Amen.
Kung walang tagapangaral, paano naman, maaaring magalit sila sa akin pag napakinggan na to. Pero kapag inunawaan niyo yung aking inaaral, maintindihan niyo na bawal talaga yan. Kasalanan talaga sa Diyos yan. Kasi hindi niyo naman pinakikilala ang Diyos eh. Sarili niyo yung pinakikilala niyo. Sa amin, pinakikilala namin ang Diyos. Amen mo ba? Amen. Kasi kami mga lingkod ng Diyos eh. Kayo, hindi naman kayo mga lingkod ng Diyos eh. Amen. Hindi niyo alam na yung kapangyarihan niyo sa kadiliman yan. Amen. Amen. Kaya, huwag kayong lalapit doon. Kasalanan niyo sa Diyos. Pag may nawalang bata, daling agad sa manghuhula. May pinatay daw, may nilibing daw, kung ano-ano mga hula. Hindi maintindihan kung anong tama. Amen. May kinuha daw ng nono. Yan, yun yung mga hula nila. Amen. Kapag lingkod ka ng Diyos, di ka dapat matatakot. Amen. Babalik tayo sa Marcos. Ito yung katugma ng Matthew 17. Kaya, dapat tayong mga lingkod ng Diyos, dapat maging mga tagapangaral ng Panginoon, dapat alam natin yan. Na mayroong humahadlang sa ating pangangaral. Yung mga binanggit kong hadlang yan, sila. Para hindi makikilala ang Diyos. Amen po ba? Mga hadlang yan sila. Dito sa Marcos chapter 9, ulitin na natin. Ito yung katimbang ng Mateo 17, chapter 17. Sa 22, Marcos chapter 9, verse 22. Hanggang 24 yan. Gusto po siyang patayin ng masamang espiritu. Madalas siyang ihagis nito sa apoy. Yung bata nga, ang tinutukoy dyan, yung bata na lalaki, na anak ng isang tatay, at itapon siya sa tubig. Kasi gusto nga patayin ng demonyo kasi ang demonyo mamamatay talaga yan. So, kung may magawa kayo, kami po ikawahan at tulungan ninyo. Sabi ng Lord, kung may magawa, maawa, tulungan. Kasi yung ama ng bata nagmamakaawa sa Lord, natulungan siya na mapalaya, magkaroon ng deliverance yung kanyang anak. Kung may magagawa, tanong ni Jesus, mangyayari sa sinong mga may panampalataya. Ikaw, may panampalataya ka ba? Amen? Ano man pagkagapos ng masama, pag may panampalataya ka, yan po'y papalayain ng Panginoon. Kasi nakagawa lang ang Panginoon, nakakilos ang kapangyarihan ng Diyos kapag mayroong panampalataya ang tao. Alam po natin yan, na dapat ang panampalataya ng tao buo. Hindi maliit, dapat malaki. Kasi kapag may panampalataya ang tao, lahat lang lumapit sa Panginoon na mayroong panampalataya, kumilos ang kapangyarihan ng Diyos. May magawa talaga ang Panginoon kapag may panampalataya ang tao. Kung may magawa kayo sa akin, ako, tanong ni Jesus, mangyari, at sinong may panampalataya, agad sumagot ang ama ng bata, naniwala po ako. Sabi niya, naniwala po ako. Tulungan po niyo akong madagdagan ng aking panampalataya. Kasi ang paghingi ng tulong para magdagan ng panampalataya, nagawa ito ng isang baguhan. Kasi hindi pa niya alam yung tunay na panampalataya. Kasi first time niya nadalhin sa mga alagad yung kanyang anak. Pero tayo alam na po natin yan. Nakasinlaki lang ng butilya ng mustasa ang ating panampalataya. Pwede natin sabihin sa bundok, lipat ka doon. Ito yung susunod. Sabi na, walang bagay na hindi mo pangyari sa inyo. Ipapractice natin yung ating panampalataya. Ipapractice natin yung ating prayer. Dagdagan natin ating panalangin. Kung ikaw nalangin 1 oras, gawin mo 3 oras. Gawin mo 4 na oras, gawin mo 5 oras. Ang ibabad mo ang sarili mo sa presensya ng Diyos. Kasi tagapangaral ka, kailangan ng deliverance ng mga tao, kailangan ng kalayaan ng mga tao. Amen po ba? Kailangan nila yung panalangin natin. Huwag yung pagkakain mo sabay tulog. Dapat yung compassion natin sa kaluluwa, huwag sa pagkain. Amen po ba? Minsan yung compassion natin sa pagkain. Dapat yung compassion natin sa panalangin, huwag sa pagkain. Amen po ba? Panalangin, pag-ayuno, ang ating dapat compassion. Kasi para yun sa kaluluwa ng tao. Amen. Amen po ba? Totoo lang ang sinasabi ko. Na yung compassion dapat natin sa kaluluwa, huwag sa pagkain. Yung compassion dapat natin sa panalangin, huwag sa pagkain. Amen po ba?
Kasi laman lang yung pinapalakas mo to, kakain ka na kain, inom ka ng inom, laman lang ang pinapalakas mo, mahina ang spiritual mo. Amen mo ba? Amen mo ba? Kapag iniisip mo lagi lang kumain, naramdaman mo lagi yung tiyan mo kumakalam, lagi lang pinapakiramdaman mo yung tiyan mo kumakalam, nagugutom ka, wala kang sakripisyo. Kasi iba yung ikaw ay alagad lang pa na ginagamit ka ng Panginoon sa kaluluwa ng tao. Amen mo ba? Kaya pang leader talaga yan. Pang alagad talaga yan. Amen mo ba? Kaya, alam mo sa umpisa mahirap, pero pag napapractice mo lagi, nagpipre ka, napapractice mo lagi, nagayuno ka, naging simple na lang. At ipapractice mo, hingi mo sa Lord na magkaroon ka ng compassion sa kaluluwa. Hihingi yan eh. Amen. Kailangan ng deliverance ng mga tao. Hindi lang yung mga binanggit ko yung dapat makala, kundi pag yung mga paglalasing, amen, maging pagsamba sa Diyos-Diyosan, lahat ng nabanggit ko ay kailangan ang panalangin sa mga yan. Kasi ang design naman natin, huwag sila mapahamak lahat eh. Ang design natin, yung ating panalangin, maligtas sila lahat eh. Kilalanin nila ang Diyos tulad ng gobernador, na kung hindi dumating si Pablo at Bernabe sa lugar lang, hindi nakalaya yun. Kasi ang kanyang paniwala nandun sa Salamangkiro, yung kanyang paniwala nandun sa Salamangkiro, nandun yung kanyang bilib. Salamangkiro, so nung dumating si Pablo at Bernabe, ay nakalaya siya. At natuto siyang sumampalataya sa ating Panginoong Hesus. Amen po ba? Natuto siyang sumampalataya. Naligtas siya. Kaya, yan yung susi doon. Yung panampalataya, panalangin, at pag-ayuno. Sa ibang talata naman sa Marcos, chapter 9, verse 29. Chapter 9, verse 29. Sumagot si Jesus, mapalayas lamang ang ganitong uri ng demonyo, ng espiritu, sa pamagitan ng panalangin. Walang pag-ayuno dyan. Okay lang yan kapag hindi mo kaya mag-ayuno. Basta nandun lagi yung panalangin mo. Yung oras ng iyong panalangin sa Diyos. Amen. Kapag hindi mo kaya mag-ayuno, basta prayerful ka, power naman talaga prayer. Amen. Kasi nga, para sa naman sila nakikinig dito, bakit hindi nilagay dito yung pag-ayuno? Kasi nga, pwede naman yung basta maging prayerful ka lang. Amen. Ako dati, hindi ako makatayo pag hindi ako nag-ayuno. Kung narinig ko yung tinig ng Espiritu ng Diyos na, basta't itama mo lang ang buhay mo, kahit di ka mag-ayuno, pwede yan. Kasi yung compassion ko, hindi ako makatayo pag hindi ako nakapag-ayuno. Amen. Andun talaga yung puso ko, kailangan ako mag-ayuno tuwing tatayo ako. Kaya, ang sabi ng Espiritu ng Diyos, basta't itama mo lang ang buhay mo, basta't tumama lang ang buhay mo sa harapan ko, kahit hindi ka mag-ayuno. Basta't ang prayer mo ay sa akin nakatuon. Amen po ba? Kasi minsan yung ating compassion nandun, kaya lang may time na hindi tayo pwedeng mag-ayuno. Basta't nandun yung ating oras sa panalangin. Manalangin ka ng 2 oras, 3 oras, 4 oras, 5 oras. Yung nakababad ka sa presensya ng Diyos, yung naramdaman mo talaga, yung umiyak ka, yung compassion talaga, yung pagmamahal mo talaga sa kaluluwa ng Diyos. Nais mo na maligtas ang tao. Amen. Amen po ba? Nandun talaga, maramdaman mo yung compassion, yung umiiyak ka, lumuluha ka, naramdaman mo yung kahalagahan ng buhay na kapag wala ang Panginoon sa kanila, imperno ang bagsak nila. Kapag wala si Kristo sa isang tao, kapahamakan ang sapitin ng kanyang kaluluwa. Amen po ba? Amen. Amen. Kasi wala si Lord sa kanya, wala siyang relasyon sa Diyos, kaya wala kang relasyon sa Diyos, imperno ang bagsak mo. Alangan nang papasukin ka sa langit, wala ka namang relasyon sa Diyos. Hindi mo naman tinanggap si Kristo, hindi ka naman sumampalataya kay Kristo, hindi mo naman sinunod ang kanyang salita, kasi hindi lang naman panampalataya, kundi pagsunod pa rin sa salita ng Diyos. Amen po ba? Padaling sabihin may panampalataya ka, hindi mo nyo nga, may panampalataya, naniwala din sa Diyos, kaya lang, walang ginagawa, hindi sumusunod. Nanginig pa yun ha, sabi ni Santiago. Kaya, maraming mga demonyo ngayon na nanampalataya lang, pero hindi sumusunod, walang ginagawa. Dapat mayroon kang ginagawa. Yung paghandog ni Abraham na kanyang anak, isang pagpakita ng gawa yun. Amen. Amen po ba? Kaya, ito ay tinuturo natin sa inyo kasi mahalaga ito. Yung panampalataya, papaktis nyo, kahit mahirap, kahit ma-overcome nyo yung anong mga trials sa pinagdadaanan natin. Kasi practice mo ang panampalataya. Kasi yung bundok na yan, nag-represent yan sa mga problemang malalaki. Makita ba kayo ng bundok na maliit? Pag bundok, malaki.
mga kawalan ng pinansyal, kabundok din yan, problema din yan. Kaya kailangan, manalangin ka na malangin sa Diyos. Huwag kayong tulog ng tulog, tapos puro problema iniisip mo, walang mababawas doon eh. May mababawas ba doon kasi hindi ka naman nagpipray? Amen. Paggising mo, ganun pa rin, puro pa rin problema. Wala kang kapayapaan sa puso, sa isip, kasi nga, hindi ka naman nagpray, hindi mo nilatag sa Lord yung iyong pangailangan at problema. Iba yung ikaw ay nagbababad sa presensya ng Diyos na pinalalakas ka ng Espiritu ng Diyos. Amen mo ba? Pinapalakas ka niya. Baga yung iyong tiwala sa Panginoon ay nandoon. Payapa ka, panatag ka. Nandoon yung pagdepende mo sa Diyos, depende mo sa kapangyarihan ng Diyos. Subukan nyo, mag-pray kayo ng mahabang oras. At ipagtiwala nyo sa Lord lahat ba? Panatag ka, payapa ka. Payapa ang isip mo, payapa ang puso mo. Amen. At dahil mo sa Lord na mapuspos ka lagi ng Espiritu ng Diyos, mapuspos ka lagi ng kagalakan ng Panginoon, kapayapaan, kagalakan sa paglilingkod. Amen po ba? Yung galak na galak ka ba, tatakbo ka sa kagalakan at sisigaw ka sa kagalakan. Amen. Pinagpipriyan, inihingi yan sa Diyos. Hindi yan basta sinasabi lang. Dapat may prayer talaga doon. Napakawalan ka. Makipag-usap ka talaga sa Diyos ng mahabang oras. Amen. Talagang kausapin mo talaga sa Lord at ilalatag mo sa Kanya lahat ng iyong proposal, lahat ng iyong kahilingan. Amen. Minsan may panalangin din sa Espiritu. Yung nagpipray ka na sa Espiritu kasi ang Diyos Espiritu eh, di ba? Kahit na ikaw ay nakaupo lang, nagpipray ka sa Espiritu, pwede naman yun. Kasi siya Espiritu. Kaya pwede kang manalangin sa Kanya ng nakaupo. Pag pagod ka ng lumuhod, pwede kang umupo. Kasi minsan nakasakit sa buto yung puro ng luhod. Amen, nakasakit sa tuhod, nakasakit sa baywang, yung pag niluhod mo. Kaya pwede kang umupo. Si Jesus nga, nangaral, nakaupo eh. Amen. Alam na ng Diyos yan. Pero dapat nandoon yung oras mo sa panalangin. Bakit itinuturo ko sa'yo? Kasi itinuturo ko yung bagay niya. Kasi yan yung buhay ko, panalangin. Mahalaga na lagi ikaw ay merong kapayapaan sa isip at puso. Dahil sa ang lahat ng bagay ay pinagkatiwala mo sa Panginoon. Kasi kung hindi ka pagpipray, wala namang mababawas sa'yo eh. Yung pa rin pagising mo eh. Amen mo ba? Pagtulog mo, problema. Pagising mo, problema. Kasi wala namang ginawa ang Diyos sa'yo kasi hindi ka naman humingi sa Kanya eh. Wala naman sa'yo may bigay sa'yo kasi hindi ka naman humingi sa Kanya eh. Amen. Maraming talata sa Biblia na nagsasabi, humingi kayo at kayo bigyan, kumato kayo at bubuksan kayo. At humanap kayo makatagpo. Sapagkat ang bawat humingi ay tumatanggap. At ang bawat kumakatok ay pagbuksan. At ang bawat humahanap ay makatagpo. Lucas chapter 11, verse 9 hanggang verse 10. Maging ang Espiritu ng Diyos, hinihingi din yan eh. Amen. Amen mo ba? Amen. Kaya dapat palakasin tayo sa ating panampalataya. Dapat magkaroon tayo ng compassion sa panampalataya. Magkaroon tayo ng compassion sa panalangin. Magkaroon tayo ng pag-aayuno. Amen mo ba? Pwede naman kahit walang ayuno, basta babad ka lang sa panalangin. Amen. Kasi yun yung mga susi para yung problema, yung kawalan ay mapaalis natin, ma-rebuke natin. Kailangan mayroon talagang pagre-rebuke, pagsasaway sa mga masamang espiritu. Amen mo ba? Kasi kung matulog ka lang, hindi mo sasawayin yan, susugurin ka yan. Amen. Susugurin ka yan. Kaya may mga pusis na pasok sa simbahan, labas simbahan, kasama. Kahit sa pagtulog, kasama. Kailangan ng deliverance. Kasi sa panalangin mo, nakasama na yung pagre-rebuke doon. Amen. Kaya, kabagit matagal ang oras mo sa Diyos. Kasi kasama yung pag-rebuke, marami kang i-rebuke eh. Marami kang hiningin sa Diyos. Lord, hindi ko ang karunungan sa pamahala. Lord, hindi ko ang kakayanan sa pagkilala ng butis masama. Lord, hindi ko ang compassion sa pangangalaga ng tao. Hindi ko na palakasin mo ako. Puspusin mo ako ng kagalakan mo. Marami kang hilingin sa Diyos. Kaya yung mga itinuturo ko sa inyo, turo yan ng Espiritu. Makinig kayo, matuto kayo. Amen mo ba? Amen. Para yan sa ating lahat. Kasi iba yung sama-samang panalangin. Iba yung puwersa ng sama-samang panampalataya. Iba yung nagkakaisa. Magkasama, magkatuwang sa Biblia. Nagkaisa ka lang dadamit sipa. Kaya ang bilis ng presensya ng Diyos. Ang bilis ng pagbaba ng presensya ng Diyos. Kasi nga nandun yung kalang
pagkakaisa sa damdamin, isipan. Isa yung kanilang damdamin, isa yung kanilang isipan. Ang Diyos lang nakakagawa nito. Kasi kung tayo hindi naman natin magawa na pag-isahin yung ating isipan, pag-isahin yung ating damdamin, hindi naman natin magawa yan kasi may kanya-kanya tayong mga iniisip, ginagawa. Amin mo ba? Pero kung ang Diyos ang gumawa nito, dahil nandun yung ating desire na makasunod sa Kanya, gagawin ang Panginoon yan. Kasi pangako ng Diyos yan sa atin. Amin po ba? Kaya, itinuturo ko yan sa inyo para palakasin kayo. Alam natin ang susi kung paano mapalayas ang masamang espiritu. Yung panampalataya. Kasi pag wala kang panampalataya, hindi susunod ang Panginoon, hindi kikilos ang kapangyarihan ng Diyos. Kapag wala kang panampalataya, pwede mo bang sabing may panampalataya ka, hindi naman makita sa buhay mo? Pwede mo bang sabihin na nagpipray ka? Madaling sabihin yun. Pero ang panalangin, may marubdob talaga na panalangin. Paglapit sa Diyos. Ipapraktis mo ang iyong panampalataya, ipapraktis mo ang prayer mo. Ipapraktis mo yung pag-ayuno mo, ipapraktis mo yung prayer mo. Kung hindi ka man makapag-ayuno, hindi mo kaya, mag-pray ka lang na mag-pray. Kasi iba yung prayerful ka. Iba yung may malalim na pakipagniig sa Diyos. Pakipagrelasyon sa Diyos. Paglapit sa Diyos. Amen po ba? Amen. So tayo po ilalapit sa Panginoon. Desire ko na palakasin kayo ng Panginoon sa gabing ito. Huwag niyong isipin yung pagkain. Nandiyan lang yan. Di aalis yan. Amen. Kasi tayo nagmi-ministry tayo, dapat maging malakas tayo. Awit tayo sa Panginoon. Awitin natin yung Holy Spirit. Come, Holy Spirit, in this place. Pwede ko kayong anyayahan dito sa unahan? Hallelujah. Tabi muna natin yung mga panluhod tayo. Pag-isahin natin ang damdamin at isipan natin. Mahalaga yung pananampalataya. Mahalaga yung panalangin. Magkaisa tayo sa panalangin. Kailangan natin ang lakas tulad ng lakas ng ating Panginoon. At tulad natin, kailangan natin, tulad ni Pablo, na puspos ng Espiritu Santo. Kailangan natin ang power ng deliverance. Napakasarap magkaroon ng deliverance, paglaya. Lahat tayo ginagamit ng Panginoon. Kailangan natin ang kalakasan galing sa Diyos. Hilingin natin na ang fire ng Panginoon ay baba sa atin. Hilingin natin na puspusin niya tayo ng kanyang espiritu. Hilingin natin na palakasin tayo ng Diyos ng kanyang espiritu. Puspusin niya tayo ng kagalakan. Katuwaan sa ating mga puso. Kapayapaan sa ating isip at puso. Lahat tayo iahawit sa Panginoon. Inaanyayahan ko ang banal na Espiritu sa aming kalagitnaan na mapuspos kami ng Espiritu Santo. I-desire natin kung ano man yung mga pagkukulang kahinaan natin, ipag-repent natin. Kung tayo man ay sumangguni sa mga maling paraan, magsisi tayo. Kasi tatransfer sa iyo yan. Lord, nandito kami. Sabi mo sa Santiago chapter 4 verse 8, lumapit kami sa iyo at lalapit ka sa amin. Hebreo chapter 4 verse 16, huwag kaming tumiling lumapit sa tulong ng mahabaging Diyos at doon kakamta namin ang palinga at sabag sa amin. Hallelujah. Hini ko ang kapangyarihan ng Diyos ay kumilos sa aming kalagitnaan. Inihingi ko ito sa pangalan po ni Jesus. Sa mga kapangyarihan pangalan ni Jesus.
Palakasin kami, lukuban kami ng Espiritu ng Diyos. Palakasin kami ng Espiritu ng Diyos. I need your anointing. Come in your power. I love you, Holy Spirit. Puspusin kami ng Espiritu ng Diyos. Palakasin kami ng Espiritu ng Diyos. Puspusin kami ng kagalakan sa aming puso. Hindi ko ang pagkilos ng kapangyarihan ng Diyos sa aming kalagitnaan. Come, Holy Spirit. Holy Spirit, come in this place. Fall on me now. Hindi ko ang paglukop mo sa bawat sa. Gamitin mo ako. Gamitin mo ang kamay ko. I need your anointing. Puspusin mo ako ng Espiritu mo. Palakasin kami ng Espiritu mo. Come in your power. Hallelujah, hallelujah. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul. Every day I grow to love you more. Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit. Fall on me now. Oh, Holy Spirit, I pray. I need your anointing. Come in your power. Idama mo sa amin ang presensya mo. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul. And every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand. Drawing me closer to you. I feel your power when you. Lukupan kami ng Espiritu ng Diyos. Palakasin kami ng Espiritu ng Diyos. I-desire natin. Where I can see you Na ang Espiritu ng Diyos lumukop sa atin. Palakasin tayo ng Espiritu ng Diyos. Puspusin tayo ng kapangyarihan ng Diyos. In spirit and Puspusin tayo ng kagalakan. Yung compassion sa pangarap. Compassion sa panampalataya. You hold my life in your hand. Drawing me closer to you. I feel your power. Hayaan niyo sila. Nothing compares to this Ingatan kami ng kapangyarihan ng Diyos. see you face to face. Lahat tayo lumuhod. I worship you in spirit and in truth. Kausapin mo kami, Banal na Espiritu. Palakasin mo kami, Banal na Espiritu. Puspusin kami. Hindi ko ang fire ng Holy Spirit. Fall on me now. Hindi ko ang kapuspusan ng Banal na Espiritu. Kagalakan ng Espiritu ng Diyos. I need your anointing. Hallelujah. In Jesus' name. Come in your In power. Jesus' name. In Jesus' name. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul. And every day I go to love you more. I'm reaching for I-desire natin ang panampalataya. Magkaroon tayo ng revival sa panampalataya. Magkaroon tayo ng revival sa paglilingkod. Magkaroon tayo ng revival sa pagsunod sa Panginoon.
I feel your power. Karoon tayo ng with you. compassion sa kaluluwa. Nothing compares to I-desire this natin. place where I can see you face Kaluluwa, to kaluluwa, kaluluwa. face. Mahal ko ang kaluluwa. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. I-desire natin sa araw na ito, sa gabi ito, na makalapit tayo sa ating Panginoon. Drawing me closer to you. Ang anointing ng I feel prayer, the anointing ng worship, power with you. Nothing compares ang to kapangyarihan ng panahon, ano ng where kapangyarihan I ng can pagpuri. see you Abutin face pati to kapitbahay natin. face. Kung pwede lang lindulin tayo ng I Panginoon. worship you in spirit and Lindulin lang, Lord, ang lugar na ito. truth. I'm with Sama-sama tayong manalangin. Magkaisa tayo sa isipan damdamin. you, hold my life in your Oh, hallelujah, hallelujah. Hindi ko ang power ng Holy Ghost. Hindi ko ang kapangyarihan ng Espiritu Santo na kumilos sa aming kalagitan, gumalaw sa aming kalagitan. Nothing compares to this place where I can see your face to face. I worship you in spirit and in truth. Hallelujah. Hallelujah. Reaching for Hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, rarabababa. Oh, rarabababa. Oh, rarabababa. Oh, rarababa. Oh, rarababa. Rarabababa. Oh, rarabababa. Oh, rarabababa. Oh, rarabababa. Oh, rarabababa. Oh, rarabababa. Oh, rarabababa. I can see your face to face. I worship you in spirit and in truth. Palakasin mo kami, Panginoon. I'm reaching Patatagin mo ang aming panampalataya. Gawin mo kami maging papanalangin. Revival sa panalangin. Revival sa panalangin. drawing me closer to you. Hallelujah. Hallelujah. I feel your power. Hallelujah. with you. Hallelujah. Nothing compares Punuin mo kami ng Espiritu mo, Panginoon. Punuin mo kami, Lord, ng Espiritu mo. Punuin mo kami, Lord, ng Espiritu. Kung pwede lang, magtatang sila, Lord. Itatang mo sila. Magtatang sila, Lord. worship you in Ibaba mo sa amin ng Espiritu mo. Ibaba mo sa amin ng Espiritu mo. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hand. Ibaba mo sa amin, Lord, ng Espiritu mo. Drawing Ibaba mo me sa amin, Lord, ang Espiritu mo. closer to you. I Ibaba mo feel sa amin your ang fire mo. power with you. Yung fire mo. Nothing compares to this place. Ibaba mo sa amin, Lord, where I ang can fire see mo. you face to face. Ang fire mo. I worship you in spirit Yung fire mo. and in truth. Ang fire mo, Lord. Reaching for Yung fire mo, Panginoon. Yung fire, yung fire, yung fire, fire, fire. Fire, fire. Yung fire. Hindi ko magtatangs kayo. Nothing compares to Hindi this ko ang fire, fire, fire. where I can see Ang fire ng Holy Spirit. Ang kapuspusan ng Espiritu. Ang panaparata, ang panalangin, ang revival. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Oh, hallelujah. Fire, fire. Receive 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 Holy Spirit. Receive Holy Ghost. Hallelujah. 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 Palakasin mo kami, Panginoon, ng iyong Espiritu.
Receive fire. Receive fire. Receive fire. Receive fire. Receive Holy Spirit. Ang revival sa panahon. Revival sa panahon. Hallelujah. 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 Kung pwede na Lord, magtatang sila Lord. Kasama ka namin, Panginoon. Ibaba mo sa amin Lord ang presensya mo. Ibaba mo sa amin Lord ang presensya mo. Holy Spirit, I pray. Mapuno kami ng Espiritu ng Diyos. Palakasin kami ng Espiritu ng Diyos. Palakasin kami ng Espiritu ng Diyos. Ang revival sa panahon. Revival sa panahon. Pasiglahin ang aming paglilingkod sa Diyos. Hallelujah. Where I can see you face to face. Hallelujah. Hallelujah. I worship you in spirit and in truth. Hallelujah. Ang anointing na Lord. I'm reaching for ang anointing na Lord. Receive natin ang anointing na Lord. You hold my life in your hand. Ang anointing oil. Ang fire. I feel your power with you. Ang proteksyon ng Panginoon. Ang proteksyon ng Panginoon. Ang proteksyon ng Panginoon. I worship you in spirit. Ang proteksyon ng Panginoon. Ang anointing, pinapahiran ko kayo ng anointing oil ng Panginoon. Ang fire, isang cup sa anointing oil. Ang fire, ang fire. You hold my life in your hand. Joy and make closer to you. I feel your power in you. Ang anointing oil. Pinapahiran ko kayo ng anointing oil ng Panginoon. Where I can see you face to face. Ang proteksyon ng Panginoon. I worship you in spirit ang proteksyon ng Panginoon. Fire. Ang proteksyon ng Panginoon. Ang proteksyon ng Panginoon sa inyo. Upang makamit ang proteksyon ng Panginoon. buhay at kaluluwa. Receive fire. 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 Ang revival sa pananampalataya. Revival sa paglilingkod sa Panginoon. Receive fire. I-receive natin ang power ng banal na Espiritu. I-receive natin yung fire ng Holy Ghost. Receive fire. Receive fire. Yung proteksyon ng Panginoon ng kanyang anointing oil. Receive fire. 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 Alam niyo ba ang anointing oil? Pinapahid ito sa mga espesyal na tao.
sa mga pinili ng Diyos. Hindi basta-basta pinapahid ito. Pinapahid lang ito sa mga pinili ng Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Palakasin mo, Lord, yung aming panampalataya. Palakasin mo aming panalangin. Bigyan mo kami ng nagbabagang panalangin. Ang revival sa panalangin. Revival sa pag-ayuno. Revival sa panampalataya. Ilagay mo, Lord, sa puso namin. Nireceive namin yung anointing mo. Yung anointing ng Banal na Espiritu. Nireceive namin ang kagalakan sa aming puso. Katungaan sa aming mga puso. Hallelujah. 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 Kapag mayroon kang desire, kapag may hinihingi ka sa Diyos, hindi pwedeng hindi ka bibigyan ng Panginoon. Lagi niyong sanayin sa inyong mga sarili na bago kayo pumunta dito, mayroon kayong ihilingin sa Panginoon. Sa oras na ito, humiling kayo sa Panginoon. At kayo bibigyan ng Panginoon. Ay, ang Diyos natin hindi madamot. Siya po ay Diyos na tapat. Kanyang ibibigay ang lahat ng ating kahilingan. Basta't naayon sa Kanyang kalooban. Hallelujah. Puhihin ka, O Diyos, sa oras na ito. Patuloy tayong manalangin sa Diyos. Patuloy tayong humingi sa Diyos. Ang humingi ay binibigyan. Huwag kang aasang tatanggap ka kung hindi ka humingi sa Diyos. Hallelujah. Huwag kang asang tatanggap ka kung hindi ka humingi sa Diyos. Humingi ka at bibigyan ka ng Panginoon. Ang paghingi sa Panginoon ay dinidesire yan. Ang paghingi sa Panginoon ay dinidesire yan. Matagal man, madali man, huwag kang susuko. Patuloy mo hilingin sa Diyos na palakasin ang iyong panampalataya. Patuloy mo hilingin sa Diyos na ipuspos Kanya ng Kanyang Espiritu. Patuloy mo hilingin sa Diyos na puspusin Kanya ng kagalakan. Patuloy na hilingin sa Diyos na ang revival sa panalangin, revival sa pag-ayuno. Ang kapuspusan lagi ng Espiritu ng Diyos, hilingin natin na palakasin tayo ng Espiritu ng Diyos. Hallelujah. 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 Hilingin natin sa Diyos yung Kanyang kasaganaan. Ang anointing oil na ito, yung prayer ko dito, maging proteksyon natin ito. Magdala ito ng kasaganaan, magdala ito ng pagtatagumpay sa atin. Ang sabi sa Marcos chapter 6, verse 13, lahat ng pinahira na langis gumaling. Santiago chapter 5, verse 14, verse 15, verse 16, lahat ng pinahira na langis na mayroong panampalataya ay gumaling. Malaki ang magawa ng panalangin ng taong matuwid. Yan ang sabi ng Biblia. Ang anointing oil ay tinatanggap rin natin na may panampalataya na walang pag-alinlangan. Hallelujah. Lord, pagpalain mo yung mga pinahirang ko ng anointing oil. Maging proteksyon namin ito. Magdala ito ng kasaganaan. Magdala ito ng pagtatagumpay sa amin pa. Salamat po sa gabing ito. Ang revival sa panampalataya, revival sa panalangin. Para kasi may aming panalangin. Bigyan mo kami ng nagbabagang panalangin pa. Lagi mo kaming punuin ng Espiritu mo. Lagi mo kaming punuin ng fire mo, Lord. Fire, fire, fire. In Jesus' name. Patuloy lagi natin i-desire na yung apoy ng Diyos ay ibuhos niya sa atin. Yung Espiritu niya ay ibuhos niya sa atin. Ang Espiritu niya ay ilukob niya sa atin. Ang Espiritu niya ang magpalakas sa atin. Ang Espiritu niya ang pupuspos sa atin sa kagalakan, sa ating mga puso, sa ating paglilingkod sa Diyos. Salamat po pa sa gabi ito. Hindi ko ang pagkilos mo sa buhay namin. In Jesus' name, sa pangalan po ni Jesus. Pangalan po ni Jesus. Salamat po pa sa kalakasan na aming pananampalataya, sa kalakasan na aming panalangin, sa kalakasan ng paglilingkod namin sa Diyos. Salamat po sa gabing ito. Sa pangalan po ni Jesus. Pangalan po ni Jesus. Amen. Amen.